Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi niya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila maunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado at atin pong ipinagdiriwang, ginugunita ang kalinis-linisang puso ni Maria. Atin po munang balikan ang mga mensahe na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus sa buong linggong ito. Mga salita na naway tumimo sa ating puso't isipan upang ating pong mas maunawaan ang misteryo ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Nung Lunes, sa kwento ng isang mayaman o may-ari ng ubasan na ipinagkatiwala ang kanyang ubasan sa mga tao at nang ito'y humihingi ng kaparte, pinadala niya ang mga propeta o ang mga iba pang katiwala hanggang sa ipinadala ang kaisa-isang anak, pero ito rin ay kanilang pinatay. Kaya ang talinghagang ito na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga kausap ay lubang nagdulot ng galit o pagkadismaya kay Jesus, pero tinuran ni Jesus na ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan, ang ating naging sandigan. Nung Martes, sinabi ni Jesus sa tanong tungkol sa kailangan bang magbayad ng buwis ang mga Hudyo. At sinagot ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Noong Miyerkules, sa kanila ulit na pagtatanong tungkol sa buhay o muling pagkabuhay, paano daw kung anong mangyayari doon sa kung ang isang babae na pangasawa ang 7, sa kabilang buhay, kung mabubuhay ulit, sino ang magiging asawa? Kaya ang sagot ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos.
At kanyang sinabi na doon sa langit ay lahat ay tulad na ng mga anghel. Nung Webes naman, ang tanong tungkol sa ano ang pinakamahalagang utos. Kaya't sinabi ni Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Kahapon, sa pagdiriwang natin ng dakilang kabisahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, narinig natin sa kwento ng siya po ay ibababa na sa krus at sibati ng kanyang tagiliran, biglang dumaloy ang dugo at tubig na siya rin pasimula ng atin pong o paalala na sakramento ng binyag, sakramento na dapat natin ding tinatanggap. At ngayon, matapos ang pagdiriwang ng kamahal-mahalang puso ni Jesus ay ang kalinis-linisang puso ni Maria. Bakit naging kalinis-linisan? Sabi po dito, ng isang bahagi ng kwento na matapos nilang hanapin si Jesus at hindi pa rin nila naunawaan, pero ang sabi po dito, ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Iningatan. Pag sinabing iningatan, pinahalagahan o sa salita natin, trinasure. Trinasure sa kanyang puso ang mga pangyayaring ito. Magandang paalala po sa atin ngayon na atin itong pinagninilayan sa tulong ng mahal na Birhen ng Solidad, yung kahalagahan po na hindi tayo padalos-dalos sa ating desisyon, hindi tayo padalos-dalos sa bugso ng damdamin. Yung galit, yung bang kapag may nangyayaring hindi natin lubusang naiintindihan. Halimbawa lang po dito, kung kayo yung ina, kung kayo si Maria, kung kayo yung tatay, si Jose, nawawala ang inyong anak. At nang matagpuan ninyo, nandoon sa, sabi nga, sa templo o kung saan man, ano bang magiging reaksyon ninyo? Magagalit? Papaluin pa ninyo? Nawala na nga, papaluin pa? Normally, ganun yung nagiging sitwasyon natin. Kasi mas pinibigyan natin ng diin o ng pansin yung pagod mo, yung pag-aalala mo, na hindi mo na nakita tuloy yung kung ano nangyari doon sa bata. Kaya maganda po, yung sana ito, wag natin makalimutan, yung katangian. Isa sa katangian ng mahal na Birhen ng Solidad, yung mapagnilay. Yung makuha mo munang manahimik. Pag hindi mo naiintindihan, huwag ka munang sumagot. Pag hindi mo naiintindihan, huwag ka munang magdidesisyon agad. Kung may nangyayari, may napapansin ka sa sarili mo, sa paligid mo, pagnilayan mo muna ng mabuti. Yan yung nawawala sa panahon natin ngayon. Gamit itong technology natin, lahat gusto mong i-post. Diba yung agad-agad kapag may naranasan ka, ipopost mo, kung ano may naramdaman mo. Ang nakakalungkot kahit yung kwento mismo, away ninyong mag-ina, away ninyong mag-asawa, away sa pamilya, ipopost mo pa, ibobroadcast mo pa sa buong netizens. Hindi naman nila lubusang naiintindihan ang sitwasyon, pero kung makareact, kala mo alam lahat ng bagay. Natulungan ka ba? Lalong gumagrabe. Dahil lamang sa mga hindi natin pagbibigay oras na mapagnilayan muna natin. Minsan bakit nagawa kang lokohin ng asawa mo? Pagnilayan mo muna ng mabuti. Bago mo sabihin na hindi, hihiwalayan ko na siya, magpa-file na ako kaya nga gusto natin ng divorce .
Kasi gusto natin yung agarang at biglaang solusyon na hindi naman talaga solusyon. Dito, maganda rin po na makita yung isang bahagi na sino ba yung nawala? Si Jesus ba o itong mag-asawa? Kasi ang sabi din naman sa kwento, si Maria nandoon sa kanyang mga kakilala. Kasi ang kultura noon ay hiwalay ang babae at lalaki. Kapag naglalakbay, so si Jose maaring nandoon sa grupo ng kalalakihan, inakala lang na nandoon kay Maria si Jesus, si Maria naman inaakalang nandoon kay Jose. Sino ba talaga ang nawawala? Si Jesus. Sabi niya, di ba dapat nasa bahay ako ng aking ama? Alam ni Jesus kung saan siya. Dapat. Pero yun nga po, no? Hindi man lubusang naintindihan ito ng kanyang mga magulang noon, pero pinagninilayan at pinagnilayan muna nila. Sasabihin niyo, hindi niyo maintindihan, di ba? No? Hindi na natin sila maintindihan. Kasi ayaw din naman natin maglaan ng oras para unawain at pagnilayan ang mga nangyayaring pagbabago sa iyong anak o sa ating mga pamilya. Kailangan lang natin talaga ito. No? Kaya nga isang grasya yung hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng isang pusong mapagnilay o nagninilay. Katulad ni Maria, para lagi tayong nasa tamang direksyon na ayon sa kagustuhan na ayon sa plano ng Diyos. Amen? Thank you.